Hi Aries, mid-June 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mid-month na tayo ng Hunyo, napakabilis ito na. Aries energy, any guidance, advice, anong kanilang aasahan ngayong mid-month? Guidance po. Message, Aries. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Knight of Cups, ang inyong mga knight in shining armor. When it comes to love, romance, actually si Venus, maybe kailangan na nating mabanggit ito. Pakita natin sa live. Knight of Cups, Aries. No matter what your relationship status ngayon, single ka pa man, nasa isang relasyon, attached, or married, si Venus, the planet of love, beauty, attraction, currently just entered, actually. By the time na mapanood nyo ito, it just entered your 5th house of romance, love life. Nag-i-spark. Paano yung spark? Naku, wag naman spark. Basta may kilig. May kilig at maaaring may dilig. Charot! May dilig kasi may halamanan. Walang halamanan ngayon, Moonchild, pero minsan may halaman dyan. Ito na, sandali ha. Na-excite ako sa cards nyo. Dyan pa lang. Add muna tayo. Aries. Queen of Swords. So, magiging direct, honest, yung energy. Nagbubloom ang buhay, pag-ibig, relasyon. Wedding month kasi tayo. This is a wedding card. Sumasang-ayon ng eroplano, why not may travel ba? Or kahit sa simpleng pagpaplano lang. Ayan na. Happiness, fulfillment, celebration, may ganun ba? Guys, tayo ay general reading. Of course, just only take what resonate pa rin, Aries. Pero maring merong love or marriage proposal lang aangat this month, mid-month of June. Gusto niyo ba yan? Hindi ko rin alam kung gusto niyo yan. Pero sa 5th house, guys, marami kailangan ko nang mabanggit. Siyempre, pag may kakasal, merong honeymoon. Ay, sa 5th house po kasi, hindi isang medical advisor si Moonchild. If ever ito ninyo look forward nyo, magandang pagkakataon ito. Take advantage yung pag-transit ni Venus sa inyong mga 5th house. Kasi dyan pumapasok ang pregnancy, house of pregnancy, children. Ito lang naman na astrologically, okay? Ito'y pwedeng kusang umangat or kailangan yung paangatin. Sabi ko nga sa inyo, kailangan bata, paano ka ginawa? Hindi sa lahat ay pare-pareho kayo ng opportunity, guys. Magkakaiba ang bawat isa. For some, maring kusang iangat ito, baby blessing po. Or for some of you, kailangan ng extra effort ng energy nyo. So, ma-add ko lang yun. So, reversal tayo ha. Kung hindi to sa inyo mismo, maaaring one of your family members, merong balita, impormasyon, or expression na umangat na may baby or merong mag-a-add up na family. Ready ba kayo dun? Sandali ha. Add tayo. Aries, mid-June, King of Pentacles. So, love, guys. Love is in the air. Lalo kung andyan talaga yung protection, yung energy. Hindi nyo pa man ito masyadong dama. Single kung single kayo, and ready to mingle naman, magandang pagkakataon mid-June to connect, socialize, kahit over the net, since andito pa rin tayo. Gemini season po. Kung andito yung curiosity sa inyo na meron pa ba, Moonchild? Walang imposible. Gemini, it's in the 3rd, it's all about communication, connection, the internet, using the social media. Why not? Hindi sa hinihikayat ko kayo. Meron tayong darating na new moon. Yes, it highlighted your 3rd house. Napakalawak ni 3rd house. Una na dyan, yung communication. So, maaaring meron kayong more on makakonekta. Maaaring mas may ilang opportunity dyan. Kung aking i-apply, anong sa ilang barahan nyo when it comes to love? Si Venus, again, baka sa online kayo magkakilala or online kayo higit na
Napaka-normal niyan ngayon. Nasa online na lahat. Baka diyan magbigay din yung pag-uusap niyo. Unang connection na pwedeng walang imposible po ay higit pang lumalim. Or kung meron man kayo at mag-resonate na meron kayong makilala, single Aries, maaring, so reversal ha, nanaisin mo or nanaisin niya na kilalanin niyo pa mabuti ang bawat isa. Kasi very curious yung energy ni Gemini. Curiosity yung aangat sa bawat isa. Okay, ganun yung energy. So, napakalawak ha. Meron din bang travel? For some of you, third house, more on short distance travel. Lalo pa, kung parang, teka lang, pahinga muna ha, kasi si Mare, ang inyong mga planet ruler, Mars, ay nasa inyong mga second house pa rin. Diyan kayo, second house kung saan kayo kumikita. So, push kung push, grind kung grind. Ito pwedeng kusa yung maramdaman na, teka, hihinga lang ako, pahinga, baka hilahin kayo ng travel. Kahit short trips lang. Kasama ang mga taong mahal mo, pamilya, or mahalaga sa'yo. Okay, nag-iinit po ang inyong buhay career pa rin. Yes. So, maybe a reminder to take some time off then, your busy schedule, to connect, reconnect, communicate sa ilang connections. Hinga pag may time, okay? Or merong opportunity, si third house, anything connected social media. Especially kung nandyan na kayo sa industry, kung saan may partnership, collaboration, kung kayo yung mga nasa buy and sell, or mga affiliate, may magandang possibilities sa part na yan, Aries. Syempre pa, show up guys ha. Bigyan nyo ng protection. Pangatin nyo yung leadership or yung pagiging entrepreneur nyo. Maganda yung possibility. May bago. Pero wag lang kayong impulsive or reckless as an Aries may tendency na ganyan. Take it easy pa rin. Take everything one day. One step at a time. Okay? Yan yung energy. Mars in your second house, alam nyo, parang okay na yon. Sige, okay na. Walang bumabagsak na baraha. Mars in your second house, guys. So, money yan. Money-making opportunities. Meron at merong papasok na pera. Pero, merong chances din na palabas ang mga sitwasyon. So, try to save up, save for the rainy days. I mean, sa inyong paraan, parang ang daling sabihin nun, lalo kung may mga priorities kayo sa family or pagdating sa mga bata. Kung hindi man ito about pregnancy, guys, si fifth house, your children. Okay, kung kayo may mga anak na or may ilang priorities providers sa family. So, kasi Venus, maring meron kayong pagbigyan sa pamilya or bilhin para sa mga anak nyo since magpapasokan or nagpasokan na nga. So, parang itong effort nyo, yung pagsisikap nyo, yung kaperahan na pwedeng pumasok, ay parang palabas din ng mga sitwasyon kasi gusto nyo na makitaan ng ganda. Or yung comfort, security, ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo, na ang ganda. Okay? Pero kakalmahan syempre pa. Deserve mo yan. Again, Mars in your second house. This is something patuloy na nagmumula sa inyong pinagsisikapan po. So, deserve nyo yan ha. Pero try to stay balanced nang walang pagkalabis or kulang. Yun lang naman po yun. Okay. Ang ganda. Love and light. Hinga lang din pag may time ha. Kasi nakikita ko dito yung determination nyo, yung pagiging direct nyo, and honest nyo. Okay, maybe kailangan ko lang din mabanggit yun bago tayo mag-end. As I mentioned, communication. Nasa Gemini season tayo, may mga bago. Pagdating sa part na yan, stay balanced po. Kasi baka mahigat kayong maging expressive. Yung sense of expression nyo ay aangat na higit mid-month. So, dahil nga sa sobrang pagpapakatotoo nyo, ayan, parang sa loob ng bahay ni Kuya, napunta sa PBB. Siyempre, nagpapakatotoo lang tayo. Ito ko yan yung nararamdaman ko. Pero stay balanced. Si Mercury, ang planet ruler ni third house. Mercury actually, end of this month, meron tayong darating na Mercury retrograde, and meron tinatawag na pre-post shadow phase, guys. So, maring maramdaman nyo na yan. Maybe kailangan kong mabanggit kahit sa simpleng pag-post nyo lang yan sa online or opinion, komento, baka ma-misinterpret kayo.
lalo kung magpapadalos-dalos kayo, ha? Think before you click. Think before you post anything online, kahit over the net. Kahit pa na minsan, nagpapakatotoo lang ako, diretso, wala nang paligoy-ligoy pa, pero kakalmahan. Okay, hindi natin mapiplease ang everyone, pero take it easy, baka sa sobrang dire-diretso natin, hindi natin napupuna, meron na pala kayong nasasagasaan. Okay, so a reminder lang, nakakalmahan, huwag pasugod daw po. Stay moderate and balanced. Ayan ang umaangat na guidance advice, marahil kailangan kong mabanggit para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Aris.